Desidido na po ang ating pamahalaan na talagang itaas na rin ang level ng hindi lang pagkundina kung hindi ng mga diskarte kung ano ang dapat gawin para matigil po ang patuloy na harassment ng mga Coast Guard ng China at mga barko mula sa China. Ito ay matapos pong mamataan ng Philippine Coast Guard at ng Navy na merong isang barko na ang pinaniniwalaan nila hindi lang mangingisda ang sakay. Baka daw po membro na ng People's Liberation Army kasi kakaibang barko na parang military na marami raw mga antena at kung ano-ano kakaiba kumpara doon sa kanilang madalas nakikita na Chinese Coast Guard at Malaysian vessel. So yan po yung nakikita. At higit sa lahat, kaya po naiisip na ng gobyerno ang taas ng level ng pagharap dito ay dahil nga ho dito sa Kunyamagurita, pinakita na natin itong napakadelikado, di ba? Yan dikit na ganyan, no? Mababangga tayo sa barko nila dahil humarang doon sa dadaanan natin. Yan po yun eh. Yan yung napakadelikado. Yung nasa unhang barkong malaking yan po yung Coast Guard ng China, Chinese Coast Guard. Okay, sa atin naman itong kabila na siya pong napapalapit pero biglang hinarang doon sa dadaanan. So, ang issue dito ngayon ay malaki na po ang posibilidad na dadami na o mapapadalas na po ang mga aircraft ng Estados Unidos na mag-oobserba, magmamonitor ng West Philippine Sea. Lalo na ngayon na mas tumitindi ang pagiging agresibo ng mga Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan po sa may Ayungin, kung saan doon po laging dumadaan at nagpupunta ang mga barko ng Coast Guard at nagsusupply ng mga pagkain sa mga mangingisdang Pilipino at saka po doon sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Commodore J. Tariela at sa ating Navy, ang Force of the Philippines, yung nakita nilang barko na kakaiba na hindi na mangingisda ang dating ay isa yun anya sa patuloy na pagiging agresibo ng China. Kaya't itong voluntary or coordination ng Philippine government, ng ating Armed Forces of the Philippines, dyan po sa mga bansang kaalyado natin tulad ng Amerika, ay magpapatuloy at yun nga pong presensya nila ay magiging, pwede natin sabihin, magiging regular na ang kanilang presensya sa himpapawid, yung airspace ng West Philippine Sea at ng South China Sea. Kaya dun po sa mga pro-China at mga aktor-politician, di ba? Senador Robin Padilla, ayaw mo ng presensya ng Amerika, eto. Lalo kang magugulat yan kung hindi mo matanggap ang presensya niyan. Dadami na yung presensya ng mga aeroplano ng Amerika at ng ibang bansa. Dahil nga ho, sobrang agresibo ang China sa walang pakundangang at kawalan ng respeto sa international law at sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Dahil dyan, okay, lalo pa hong pinag-iibayo yung ng 7 mga bansa, yung naval or navy exercise na ginagawa na ito ongoing sa iba-ibang lugar sa ating bansa at especially dito sa Luzon, natatagal hanggang October 13. Na kung yung mga gunita, ang maraming mga barkong pandigma ng Amerika, ng UK, ng Royal Navy, kasama po ang Japan at iba pa ay Australia ay nandyan po sa karagatan ng Pilipinas doon sa tinatawag na Philippine Sea. Okay? Para nga ho may pakita ng mga bansang ito na sila ay kaalyado ng Pilipinas at hindi nila pababayaan ng Pilipinas sa patuloy na pambubuli, pang-aagaw ng China, pagkuha ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. So yung mga bansang kapitbahay natin, active na rin po sa coordination. So katulad ng sinabi ko, pwedeng lalong iinit ito sa mga Pilipinong pro-China o pabor sa China o ayaw ng presensya ng Amerika at ng iba pang bansa. Hindi na po mawawala yan. Lalong dadami ang presensya by air or by sea ng mga barko at aeroplano ng mga bansang
sumusuporta nga po sa Pilipinas. So maraming dapat tayong abangan. Hindi po lumalamig Kayo po na ating mga kababayan na nanonood dito sa MA or MA Pinoy TV at saka Mike Abi Opinions, itong dalawang channel natin na nakatutok dito, Facebook and YouTube channel. Sabi ko naman sa inyo, huwag tayong magpapalamig dito. Kailangan anuman po ang mga nangyari sa mundo, kailangan yung atin, huwag nating kalimutan. Huwag tayong padala, although mayroong crisis ngayon sa Israel. May bakbakan doon. So sana makasafe yung ating mga kababayan doon Pilipino. Pero hindi doon mapopokus ang issue. Ito ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea, isa hong critical na sitwasyon. Pag tayo po inanahimik, makamagulantang tayo isang umaga, wala na sa atin ang ating mga teritoryo. At yun naman po ang pinanindigan ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, at saka ng Philippine Coast Guard na hindi sila papayag ito dahil ang paninindigan ni Pangulong Marcos ay hindi talaga dapat ito makuha nila. Plano nga ng gobyerno na bawiin yung ilang bahagi ng Scarborough Shoal na sinasabing inaako ng China na kanila na yon. So hindi ko papayag ang Pilipinas dyan. Dahil nandyan lang po yan sa may Masinloc. Ang Masinloc ay kasali dyan sa Scarborough Shoal na nandyan lang po sa may Zambales sa Region 3, Central Luzon. Okay? So yan po yung sitwasyon dito. Kaya po kailangan tumaas ang level ng pagkontra at pagpapalakas ng ating bansa sa ugnayan sa ibayong dagat o sa ibang mga bansa dahil mismo nga po ipakita ko na sa inyo nung isang video na yung ating ambassador Teddy Boy Locsin, siya po yung special envoy sa China, kaya sumama dun sa pagsusupply para kanyang masaksihan yung nangyari at nakita niya napakapanganib ng ginawa ng barko ng China na habang sila ay naglalayag na ganyan, biglang nag-maneuver ganun yung Coast Guard ng China at hinarangan yung dadaanan nila. So napakadelikado. Isa yon sa personal na saksihan ng ambassador natin at yun ang kanyang sasabihin sa China pag siya nakipag-usap na napakadelikado ng ginagawa ng Chinese Coast Guard dyan sa may West Philippine Sea na muntik ng mabangga ng ating Philippine Coast Guard. Pagkatapos pag nangyari yan, alam ba nyo pag nangyari yan, ang papalabasin ng China, binangga natin sila. Pero bakit hindi mababangga? Humarang sila doon sa dadaanan. Ay, ang mga barko, hindi naman katulad ng kotse na madaling kumaliwa, kumanan. Bay, napakahirap po ng barko. Hindi ganun kadaling makalayo yan sa lugar kung saan dadaan yung iba. So, medyo mainit po ang sitwasyon tungkol dyan. Okay? Sunod na balita po, eto na. Ang sinasabi, ito nga pong EDCA site, sigurado na po na karamihan na dyan ilalagay sa Northern Luzon at Central Luzon. Yung 9 na site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines at ng mga sundalo ng Amerika sa balikatan exercise ay madadagdagan pa at madadami pa ito, madodoble ito pagpasok ng susunod na taon. At dyan ho sa may parte ng Batanes, parte ng Cagayan, Isabela, Zambales, at iba pang mga lugar sa Central at Northern Luzon nakapokus na ilagay. Kasi yun nga po ay kailangang palakasin. So yan po yung mga development dyan. Huwag po kayong magpapalamig sa isyong ito. Suportahan natin ang ating pamalaan sa kanilang mga galaw para ho ipagtanggol ang ating teritoryo. At tayo naman mga Pilipino, huwag tayong mabahala doon sa mga nagpapalabas ng maling impormasyon na pumapabor sa China na kung ano-ano sinasabi, hindi ho totoo yan. Ang paniwalaan natin ay yung ating karapatan dahil exclusive economic zone ng Pilipinas ang lugar na yan. Hindi ako magsasawa. Susubaybayin natin ang lahat ng ito.